Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Balsi Aquino, ang isa po sa mga anak, panganay na anak ni Ninoy Aquino at Cory Aquino, ay hinihikayat po ng mga dilawan na tumakbo bilang Pangulo. Ang tanong, paano si Leni? Alam niyo po, nung Ninoy Aquino Day, ito po ang mga madamdaming pahayag, no? Ibalik lang po natin ni Balsi Aquino. Ito po yung panganay na anak ni Ninoy at ni Cory. Sa mga panahon ngayon, ilan na ang nagsabi sa akin na sayang ang lahat ng sinakripisyo nila Ninoy, Cory at Noynoy. Nakakalungkot na kung ano-anong kasinungalingan ang kinakalat ng mga kalaban. Kapit lang tayo sa pag-asa na mananaig ang katotohanan kahit wala tayong maihaharap sa lapi ng ating mga kalaban. Palang araw, darating din ang ating inaasam-asam. Ito po, pinakahulugan po to ng mga dilawan, no? Na, naku, pahiwatig to ng mga Aquino, no? Na hindi po sila satisfied na ang oposisyon, lalo na po yung Liberal Party o pinamumunuan po ng mga Aquino noong araw, sa matagal na panahon, Ninoy na nanay, Aquino na nanay at Aquino na anak, mawawala lang po sa wala dahil po dito sa pagiging inutil ng leader ngayon, no, na nasalin. Actually, itinakwil to ng no, wag po kayong masasaktan mga dilawan. Ito po ang totoong panyanyari. Itinakwil yan yung dilaw, no, itinakwil yan ng mga kakamping nung nakaraang eleksyon, hoping na yung kabulukan ng mga dilaw ay hindi mag-grab, no, hindi sila madamay sa sa kamalasan. Hindi kamalasan doon sa ayaw na ng mga tao sa mga dilawan. Itong si Leni Robredo nagpauso na hindi raw sila dalawa kundi pink sila. Okay. So meron po nga nang hikayat, no. Ito po, basahin po natin tong sinabi ito po ang sinabi ng mga kakamping ipinagdiwang at na pinalala ng pamilyang Aquino ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanilang ama, si dating Senador Ninoy Aquino kahapon, kasama ang ilang partido liberal na si Leni Robredo, Franklin Drilon, Kiko Pangilinan at iba pa sa isang simbahan. May iilan sa kanyang mga taga-suporta na nanawagan na tumakbo sa susunod na eleksyon si Balsi Aquino upang maibalik raw sa demokrasya ang bansa at mawala ang korupsyon. Walang reaksyon si Balsi Aquino sa komento ng kanyang mga taga-suporta. Pero ito po, ngayon ang lumalaganap, no? Ito po ang sinabi ng isa sa mga taga-suporta, why not? Ganyan na ganyan template na ginamit kay Cory at Noynoy at nagwagi sila. Kay Leni, sila pumalpak, but she's not an Aquino. Balsi is different, a daughter of Ninoy and Cory. Patakbuhin para presidente to. Settle once and for all the legacy or non-legacy of her parents and Noynoy. O, di ba? Tama po yun, no? Siya na lang po yung natitirang mukhang magtatanggol sa mga Aquino. Yung iba, si Chris, alam naman natin na hindi po mahilig sa politika. Mukhang si Balsi po. Ang kinakailangan ko, personally, mas prepare ko naman na isang Aquino ang makalaban, no? Kasi kung si Lenin na rin lang ang makakalaban, parang hindi po tayo pagpapawisan sa pangangampanya, no? Parang same as pareho lang, no? Walang katotoran. Parang walang thrill. Nakalaban si Leni kung si Leni pa rin lang ang patatakbuhin nila. Ang problema po dito, ito po ang aking katanungan, tinatabla na ba ng mga dilawan, no? Sa panghikayat nila kay Balsi Aquino, tinatabla na ba nila si Leni Robredo bilang leader? O hindi talaga nila nakikita na meron silang kahihinatnan? Parang sumuko na sila na wala si Leni, hindi talaga pwede mag-lead. O ikalawa, papayag ba yung mga lutang na tagasunod ng inyong inang lutang? Ayan po mga sasagutin natin. Ikatlo, paano na si Rizon Tiberos? Di ba? Hindi naman natin sila iniintriga. Pero ako po, kung ako po ang mga dilawan at kakamping, mas may pag-asa naman sila kay Balsi Aquino. Una, yung mga Aquino, yung malawakang support ng mga Aquino, yung mga dilawan talaga, mas malaki naman dihama kaysa sa suporta ni Leni Robredo. Kaya kung ako po, no,
mas worthy po na kalaban ang mga Aquino kaysa rito kay Leni. Pero kung titignan po natin, kaya pala no? Kahapon meron na pong nilabas tong mga kakampi ni Leni na wordings na ganito, no? Si Leni lang. Si Leni talaga. Nadaya lang si Leni. Yung pala yung reaction dito, no? Yung baka pwedeng si Balse nang patakbuhin. Anyways, problema naman nila yan. Ako naman, ang sinasabi ko lang, mas worthy siguro si Balse, no? Mas worthy siguro yung isang Aquino. Mukha namang mas maganda kalaban si Balse Aquino kaysa kay Leni Robredo, no? Mas mukhang presidentiable naman dihamak, no? Na kalaban si Balse Aquino. Anyways, hindi rin naman kayo pare-pareho mananalo kay Sara Duterte. Kahit sino po itapat nyo. Pero syempre, nakakahiya na rin po. Nakakahiya na rin na si Leni pa rin po ang panlaban nyo. No? Parang walang improvement. Okay. Speaking of paulit-ulit, excuse me po. Speaking of paulit-ulit na kampanya at paulit-ulit po na yun na nga, paulit-ulit po. Eto na naman po, no? Sinisimulan na naman nilang siraan si Pangulong Duterte. Ito po ang mga bago nilang sinasabi kay Pangulong Duterte. Kumakalat na, no? Rodrigo Roa Duterte. Murderer, plunderer, traitor, no? Ayan. Same, di ba? Si Rodrigo Duterte daw ay mamamatay tao, magnanakaw at isang traidor. Nadagdagan lang yung traidor. No? Matagal na po natin napapaliwanag yan. Yung sinasabi ng mamamatay tao, suportado po yung war on drugs na ibinibintang nyo kay Pangulong Duterte, na kasiraan ni Pangulong Duterte. Yun po mismo, no? Yung war on drugs na pinansisira nyo kay Duterte, yun po mismo, yung isa sa dahilan ng kanyang kasikatan, no? Okay, yung plunderer, yung pagnanakaw na sinasabi nyo, bakit ni isa walang kaso? Bakit ni isa walang kinaso kayo? Mga dilawan, kakamping. Hindi na po presidente si Pangulong Duterte. Bakit hindi nyo po kasuhan? Yung sinasabi nyong malawakang nakawan. Nasaan po ang kaso? Okay, ikatlo, traidor. Naku, napakahirap. Alam po ninyo, ipapaliwanag ko po, hindi ko po maipaliwanag kung paano po sila nag-arrive sa ganyan. Kasi sa kanila, ulit-ulitin mo lang, no? Ulit-ulitin mo lang. Kasi wala po talaga eh. Wala po talaga silang mapapatunayan na si Pangulong Duterte. Siguro ito po. Para po, yan, natandaan niyo yan, ha? Yan tatlo na yan po yung kanilang kampanya ngayon. Si Duterte ay murderer, si Duterte ay plunderer o malawakan ng pagnanakaw, at si Duterte ay traidor. Okay, para pangatawanan po yung pagiging traidor ni Duterte, kasama po nila ang media dyan. No? Kasama po nila ang media. So ito po ang sinasabi po nila ngayon, araw. Manila Bulletin, the silence of former President Rodrigo Duterte on the issues surrounding the grounded BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal speaks volumes. An ex-lawmaker, yan, di ba? Yung katahimikan daw po, ayan yung suporta nila. So, suportahan po nila yan. Yung murderer, yan po yung sa ICC, di ba? Yung pagpatay. O, bakit po walang kaso? Bakit po sa ICC kayo nagkaso? Bakit mo hindi rito sa korte rito? Kasi, kaya kayo sa ICC, gusto nyo lang pong propaganda lang ang makuha nyo kay President Duterte. Si President Duterte, hindi na po siya Pangulo ng Pilipinas, pangkaraniwang mamamayan, pwede nang sampahan ng kaso. Asan yung pinagmamalaki nyo na pag natapos yung panunukulan ni Duterte, sangkatutak na kaso ang haharapin niya? Nasa na yun? Okay, isa pa po. No? Ayan, yung pagiging traidor. Dahil daw tahimik at nakipag-usap kay Xi Jinping. Tahimik, nakipag-usap. Siya raw yung traidor. Tignan nyo yung logic nila. Sinabi kasi ng China daw na merong nakipag-usap sa kanila at nangako na tatanggalin yung BRP Sierra Madre. Naniniwala pala kayo sa China eh. Di paniwalaan nyo na rin yung China na kanila yan. Di ba? Bakit nyo pinaniniwalaan yung China na may nangako sa kanila? Sinasabi rin naman nila kanila yan. Di paniwalaan na rin natin. Wala po nun. No? Yung pagtahimik po ni Pangulong Duterte. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Here, peace out.